sa pagsamba at pagpupuri po para sa dakilang Diyos. Amen? Tingnan nyo nga ho yung katabi nyo, tanungin nyo nga ho siya, handa ka na ba magpuri sa Diyos? Ano yung sagot nila? Handang-handa na ho ba? Praise the Lord! Songs of freedom! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Palakpakan
I can see is your mercy. All I can feel is your grace. Your love is so wonderful. Let all the people see that our God reigns above all. Song of freedom is on my lips today.
Diyos po ang siyang tunay ng dahilan. Siya po yung nagbigay ng dahilan sa ating lahat upang tayo pong lahat ay magkaroon ng tunay na kalayaan na sinasabi. Alam niyo po, napakahirap pong makamtan yung kalayaan sa ganang ating sarili lamang. Dahil tayo nga, na tunay na pinalaya ng Panginoon, minsan dumarating po yung pagkakataon na lumilingon tayo sa mga nakalipas. At minsan yun yung nagiging dahilan kung bakit nalilimitahan tayo sa mga bagay na gusto nating gawin sa kasalukuyan. Pero alam niyo po, sa habag at biyaya ng Panginoon, hinayaan niya po na tayong lahat ay maranasan yung tinatawag na tunay na kalayaan. Kung bakit naman po lahat tayo ngayon ay nakaka-move forward. Lumalakad patungo doon sa mga ipinangako ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen? Marami hong pagsubok, kaakibat po yan ang buhay natin. Subalit wag na wag po natin kakalimutan na yung kalayaan na binigay po sa atin ng Diyos ay hindi malilimitahan ng anumang mga pagsubok sa buhay. Amen? Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Sambahin at purihin po natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! God deserve our praise, our worship. O dakila ka, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming pinag-aalayan ng aming pagsamba at pagpupuri. At hayaan mo po mula sa iyong trono ay patuloy mong tanggapin ang pagsambang iniaalay po namin sa iyo. With all our hearts, God. Hindi po kami aawit lang sa pamamagitan ng aming mga labi, Lord. We will sing, God, with all our hearts kasama ang aming mga puso. Oh, we bless you, Lord. We give you praise. Let us continue to feel the presence of God in this place. Naniniwala po ako na ang presensya ng Panginoon ay malayang kumikilos sa ating po kalagitnaan ngayong umaga pong ito. I have never walked on water, felt the weight beneath my feet, but at your word, Lord, I receive your faith to walk on oceans deep. And I remember how you found me in the very same place, and all my failing surely would have drowned me. Still you made a way. You are my freedom, Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life, here in my life? You have said that all the heavens sing for joy at once who finds the way to freedom, truth of Jesus, born from death into this life. And I remember how you saw me through the eyes of your grace. Though the cross was your beloved for me, still you made a way. You are
Let us adore. Let us adore. Wonderful Savior, crown Him forever our King. Let us adore. Let us Let your voice be heard. Let every heart sing glory to God in the highest. Sing it once again. Glory to God. Glory. Let your voice be heard. Let your heart sing to God. Let every heart sing Glory to God in the high. For the very last time, at the top of your voice, glory to God. Glory to God. Let every heart sing glory to God in the highest. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Truly, indeed, there is freedom and unspeakable joy in your presence. God, we pray for tonight, for today rather, that you continually pour out your spirit. Let your word be more louder and clearer. I pray, God, for our preacher for today, Brother Nordan, let your word shine upon us. Let your word change life. Let your word give us freedom, hope. And God, we continually give everything back to you. You deserve more than this. God, we give you highest praises, we give you highest honor, and we declare the victory of all this service be to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na mga kapatid. Glory to God. God is good. And all the time. Amen. Truly, ang Diyos ay hindi po nagbabago. Siya ay nanatiling mabuti sa lahat ng sitwasyon sa ating pong mga buhay. Hallelujah. So sa oras pong ito mga kapatid, patuloy po tayong mag-aaral and let us enjoy the Word of God. Amen po ba? Sige. So ang monthly theme po natin for the month of June, alam niyo po ba? Of course, alam po natin, it's about freedom. So isang napakagandang paksa or topic, no, ang patungkol po sa freedom.
So last June, nag-celebrate po tayo ng ika-123rd Independence Day. Aware po ba tayo? Amen, no? So, papasalamat tayo sa ating pong mga bayani na ibinuwis ang kanilang mga buhay para magkaroon po tayo ng independence mula sa pananakop po ng ibang mga bansa. And 2 weeks ago, Brother Bobot discussed about our independence. At the same time, pinakita po niya doon yung tunay na sitwasyon ng ating bansa. Nakita po natin that still millions of Filipinos are in the bondage of poverty. There are criminalities, rampant po. Even the corruption in the government ay pinakita po ni Brother Bobot. Even the immorality of the Filipinos are still low. No? So nagtanong nga si Brother Bobot, are we really free? Talaga bang malaya tayo? Naalala ko yung time na kinakausap ni Jesus, yung kanyang mga followers, take note, these Jews are followers of Jesus. Okay? Ang sabi ni Jesus sa John 8:31-33, let us read, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. And you will know the truth, and the truth will set you free." "But we are descendants of Abraham," they said. "We have never been slaves to anyone. What do you mean you will be set free?" Sa Tagalog po, mas maganda para mas madali po natin maunawaan. Ang sabi po ni Jesus, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, "Kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Paano masabing palalayain kami?" So somehow there is a analogy. We think, yes, we are independent as a nation. Even them, yung mga Jews that time, sabi nila, niwala pang ni isang nag-alipin sa amin. So we are free. We have freedom, sabi nila. Pero ano yung tinutukoy ni Lord? That you will be set free. Tingnan po natin dito po sa John 8:34. Ano ba yung tinutukoy po ng ating pong Panginoon? Jesus replied, "I tell you the truth, everyone who sins is a slave of sin." Ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Pag tinitingnan po natin ang ating bansang Pilipinas, marami po ang naghihirap. Marami mayroong sakit, karamdaman. Marami po ang crimes, no? Immoralities sa ating pong lipunan. And these things are the fruit, bunga po ng kasalanan. So may question sa ating pong lahat, mga kapatid, are we truly free? So ang i-discuss po natin this morning is about freedom that cannot be contained or limited by any physical things. Freedom in Christ. No? Meron pong isang pastor, bumisita po siya sa isang jail. Pinunta niya isang prisoner. So yung prisoner na ito ay nahatulan po ng habang buhay na pagkakakulong. So, thank God kasi yung prisoner na ito ay nakakilala sa Panginoon. So nung tinanong siya ng pastor na ito, sabi nung pastor, "How do you feel right now?" Ito pong sagot ng prisoner, "I had never felt this kind of freedom before. I thought I was free when I am outside, but no. And now they thought I am a slave here inside the prison, but no. Because Jesus has freed me." Amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Ang title po ng ating pag-uusapan, at the same time, ito po yung katanungan sa ating po lahat, are you truly free? John 8 verse 36, sabi po dito, "So if the Son sets you free, you are truly free." When Jesus set us free, we are truly free. Kaya nga sinabi po ng ating pong Panginoon, ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin.
So meron pong requirements mga kapatid bago po natin maranasan ang tunay na kalayaan mula sa Panginoon. Ano sabi sa verse 2? Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. So paano po natin makikilala ang katotohanan? Makikita po sa verse 1, ang sabi po doon, kung patuloy kayong susunod sa akin. That's the key word mga kapatid. Kung patuloy tayong susunod sa Panginoon, sa kanyang turo, then we will know the truth and the truth will set us free. Hindi po pwede na, yes, you go to church, you learn from the Lord, sinuko mo ang buhay mo. And then afterwards, after a month, hindi ka na nag-church, hindi ka na nagbabasa ng Bible. Do you think you will be free? Hindi po. Sapagkat ang requirements po ng ating pong Panginoon ay kung patuloy kayong susunod sa aking turo. At the same time, John 14:6, ang sabi po doon, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So kung lalayo po tayo sa ating pong Panginoon, eventually, malalayo po tayo sa katotohanan. Ang katotohanan po ang magpapalaya po sa atin. In other words, you will only experience true freedom if you know the Lord Jesus Christ and do His commands. Amen? Praise God. So before po tayo mag-jump po doon sa ating pong pinaka-message, I just want to give these two misconceptions or deceptions about freedom. Dalawang klase po na minsan ginagamit ng kaaway para manipula ang isang mananampalataya. The first one is this. Some still feels that they are still under the bondage of curse, sins, and bad habits or vices. Minsan, pakiramdam mo, parang hindi ka pa rin nakakalaya doon sa gapos ng kasalanan sa iyong buhay. Para bang sinuko mo ng buhay mo, tinanggap mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior. And yet, there are times, pakiramdam mo, parang hindi pa rin ako lubos na malaya, Panginoon. That is the deception of the enemy. Maybe, this verse that I'm going to read will describe yung pakiramdam po ng isang tao na ganito ang pakiramdam. Sa Romans chapter 7, verse 14 to 25, this was written by Paul. It says here, sa Tagalog po, alam nating ang kautusan na espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan niyon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ito ang natuklasan ko, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Verse 24, kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba pa, kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Praise God. Sige po, palakpakan natin ng Lord. Marahil we feel the same way. Sometimes, gusto po nating sumunod sa Lord, pero bakit napakahirap sumunod sa Panginoon? Gusto nating lubusang isuko ang ating buhay sa Panginoon. And yet, parang napakahirap. Merong
kapangyarihan na pumipigil po sa atin. Dahil po mga kapatid, yung sinful nature po ng ating pong katawan na siyang ginagamit ng kaaway para lubos po tayong lumapit sa Panginoon, yun pong pumipigil po sa atin. But then again, ang kasagutan po, the truth shall set us free. Kung patuloy tayong susunod sa turo po ng ating tong Panginoon, tayo po'y lubos na palalayain ng ating Lord. Amen po ba? Praise God. Kaya nga po sabi po ng ating pong Panginoon sa Matthew 16 verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. When you say itakwil ang kanyang sarili, that is the sinful nature. Kailangan po natin iset aside. No? Huwag po natin i-entertain kung nais po nating sumunod sa kalooban po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin, mga kapatid. But thank God, kasi meron pong assurance ng Lord. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Kapag tinanggap mo si Jesus by faith, kasi hindi naman po by feelings yung ating pong pagkakaligtas. It's by faith, mga kapatid. Then, panghawakan mo ang 2 Corinthians 5:17. If you are belongs to Christ, you are a new person. All you have to do is to practice. Ano po? Don't practice the sinful nature anymore. All you have to do is to practice being a new person in the Lord. And that way po, yung misconception or deception ng kaaway na ito ay hindi po makakapanaig po sa ating pong mga buhay. The second misconception or deception of the enemy is some people think they are free because they are able to do whatever they wanted. Ito naman po yung mga unbelievers. Minsan pakiramdam nila, hindi na namin kailangan si Jesus. Kasi malaya naman kami eh. Nagagawa ko anong gusto ko. I can enjoy my life however I want. Parang ganun po. Anything I can do. So I don't have restrictions. I don't have limitations. I can do whatever. I have money. No, I am famous. Something like that. So these are the people that are deceived also by the enemy. That they think they are free. And yet, they are not. Sabi nga doon sa Matthew 7 verse 13 to 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpo niyon. So, isang katotohanan po mga kapatid, dahil sa minsan we are blessed sila because of the material things, para bang maluwag yung daan. They can do anything. So, ayaw na nilang lumapit sa Lord. Kasi isang bagay po nung bakit po ang unbeliever is hesitant na isuko ang kanilang buhay, it's because pakiramdam nila nalilimitahan ang kanilang buhay. Sabihin nila, nako, pag born again ka na, bawal ganito, bawal ganito. Ang daming bawal. Wag na lang. Gaganon sila. Pero ang katotohanan po mga kapatid, ang binagbabawal po when you are a Christian ay yung enjoyment natin sa kasalanan. Yun lang naman po eh. When we are unbeliever, we enjoy these things. It seems these are part of being freedom. Ano po? But when we become a Christian, uunti-untiin pong aalisin ng Diyos ang panlasa po natin sa kasalanan. That appetite of sin, palalayain po tayo ng ating pong Panginoon. Sige po, palapakan natin ng Lord. Hallelujah. The same thing, it says in Proverbs 14 verse 12, there is a path before each person that seems right, but it ends in death. So we have to be very careful na madeceive ng kaaway. Akala mo, tama yung ating pong tinatahak, yung pala mali. So dapat po, always seek the truth. Go back to the Bible, no? Kasi nandoon po ang katotohanan. And with the guidance of the Holy Spirit, ay patuloy po tayong magkakaroon ng pagkaunawa sa ating pong mga ginagawa. Hallelujah. Sige po,
ang aking pong katanungan kanina, are you truly free? So, 4 na bagay to make us stay free. Unang-una po dito mga kapatid, filled with Holy Spirit. You must be filled with the Holy Spirit. There is nothing else that can suppress ang sinful nature unless the Holy Spirit is with you. Nothing more. Some people, they read books, how to overcome addictions, how to anything, no? How to books, self-help books. Yes, they could be helpful at some point of your life, but it is temporary. Only the Holy Spirit can truly set us free. Amen po ba? Galatians 5:16-17. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Be guided by the Holy Spirit so that we will not be able to do the sinful nature craves. So napakahalaga po ng banal na spirito. Some religion, they don't recognize the Holy Spirit. But we, kasama po natin ngayon ang banal na spirito. Amen po ba? Nandito po ngayon ang Holy Spirit. Amen po ba? Hallelujah. Sabi nga nung may narinig po ako, sabi niya, ang tao daw po ay mayroon pong dalawang wolves. Sabi niya, the good wolves and the evil wolves. Now, who shall prevail? Sino ang matitira sa wolves na yan? Depende kung sino ang iyong pinapakain. The good wolves, the Holy Spirit, ang pagkain po is the Word of God. If you keep on feeding the Spirit with the Word of God, ito po'y lalakas at lalakas. At yung evil one ay manghihina at manghihina hanggang mamatay. So wag po natin bigyan, pakainin ang evil wolves sa ating pong mga buhay upang mapagtagumpayan po natin ang mga tanikala, ang kaaway sa ating pong mga buhay. So if we feed the good wolves or the Holy Spirit, the Spirit in our lives, Galatians 5:22-23, ito po yung very evident sa ating pong mga buhay. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. If we keep on feeding, mga kapatid, if we keep on reading the Bible, meditating the Bible, praying, magkakaroon po tayo ng ganitong fruit of the Holy Spirit. So magiging mapagmahal ka na, magkakaroon ka ng joy in spite of any circumstances, any problem sa buhay mo, you still have that joy. Peace, kapayapaan, you will have that peace. But if the other way around, kung ang pinakain mo naman is the evil wolf, what kind of evidence ang makikita po sa ating pong mga buhay? It was also in Galatians 5:19-21. Basahin po natin. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful desires, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone sort of life will not inherit the kingdom of God. So isa pong katotohanan mga kapatid, na these are the evidence. Pag nakikita po natin ang ating buhay na parang iba na yung pinapakain ko, then you have to be very careful. Tingnan po natin, na kung anong klaseng buhay ang meron po tayo, ay makikita po sa ating pong ginagawa. Sabi ko doon sa Bible,
makikita sa bunga ang puno. Ang puno ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. So, dapat po, we have to make a choice. Alin po yung ating pong papakainin. So, there's no such thing as Sunday Christian. Ano po? Wala pong ganon. Sunday, Christian ka. Monday to Saturday, worldly ka. We have to make a choice. God has given us also the freedom of choice. At alam po natin kung ano po yung kahahantungan ng bawat choices po na ating gagawin. Kagaya po ng ginawa po ni Joshua sa mga Israelites that time, na yung iba is sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano pong sabi ni Joshua? Joshua 24:15, "And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve. Whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." You have a choice. You have to make a decision whom you will serve. Is it the evil, sinful nature of our lives, or the spirit, or the good side of our lives, or the Lord, ang ating pong Panginoon? Dapat po, sikapin po natin mga kapatid, na mamuhay ayon sa paggabay ng banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. Kaya napakalaga po ng Holy Spirit sa ating pong mga buhay. Maybe there are first-timers nagtatanong, paano namin marireceive ang Holy Spirit? So, this leads to number 2. Pangalawa po is, repent and be baptized. In Acts chapter 2, verse 38, Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." So before we are able to receive and enjoy the communion with the Holy Spirit, dapat po, we must undergo genuine repentance. Isang totoong pagsisisi, no? Pagtalikod sa ating pong mga gawang masama, gawing mali, pag-iisip na mali, ano po? So tingnan lang po natin kung ano yung meaning po ng repentance. In a simple definition, repentance means turning away from sinful way of living and surrendering to God's way and authority. So sa madaling sabi po, pagtalikod sa mga bagay na hindi na nakakalugod sa ating pong Panginoon, at pagsuko ng ating pong buhay sa ating Lord. Ibig sabihin po, pag sumuko ka sa Panginoon, hindi na po yung personal mo, yung sarili mo ang masusunod. We have to take consideration kung ano po yung nais po ng Lord sa buhay po natin. That's why we pray, no? Hinihingi po natin ang guidance ng Holy Spirit sa ating pong mga buhay para po maging maayos po ang ating pong mga buhay. So I just have some examples na makikita po natin na magpapakita ng genuine repentance. Una po dito is when Peter denied Jesus 3 times. Alam po ba natin yung kwentong yon? Ito yung time na kung saan malapit na pong dakipin si Jesus. Sabi po ni Pedro, "Lord, kahit saan ka magpunta, sasamahan kita. Kahit ikamamatay ko, iaali ko ang buhay ko, hindi kita iiwan." Anong sabi ni Jesus? "Peter, bago pa lang tumilaok ang manok, 3 beses mo na akong ipagkakanulo, i-deny." At nangyari po mga kapatid, 3 beses na dininay ni Pedro si Jesus. And then pagdating po sa Luke 22, verse 61, the Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord had spoken to him. "Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. Ano pong ginawa ni Pedro? Lumabas po siya. Peter went outside and wept bitterly. Si Pedro, sabi niya, "Lord, talagang nung wala pa yung pangyayari, sinasabi niya sa Lord, hindi kita iiwan. Sasamahan kita kahit mamatay ako." But nung dumating ang pagkakataon, hindi po pala niya nagawa. So sising-sisi po siya.
So this kind of repentance ang nais po ng Lord sa ating pong mga buhay. Sorrowful, deep from the heart kind of repentance. Marubdob na pagsisisi sa ating pong mga nagawang pagkakamali. So hindi lang po yung parang, ay sorry Lord, hindi ko pala nagawa yung sinabi ko sa inyo. Hindi po ganun, hindi po mababaw. When you say repentance, it comes from the heart. Pangalawang example po, the prodigal son's repentance. Alam ko po na alam po natin ito, no? The prodigal son's repentance. Ito naman po, nung ang kabataang ito ay gusto niya nang i-enjoy, gusto niya ma-experience iba't ibang mga bagay sa mundong ito. Sabi niya sa kanyang ama, Father, ibigay mo na sa akin ang aking pong mana. Ibinigay sa kanya, umalis siya. He lived a wild life, no? Party, inom, everything. Until dumating ang pagkakataon na siya naghirap, nawala lahat ng kanyang kayamanan. At nagpapakain na lang siya sa baboy. Yun na lang, sabi niya, kahit pagkain ng baboy, hindi man lang ako mabigyan. And then it comes to his senses, ang aking ama, yung mga servants, napakasarap ng kanyang mga pagkain, babalik ako sa kanya. So tingnan po natin, sa Luke 15:21, ang sabi po nung anak, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Nakita po natin yung attitude ng batang ito. Nandoon po yung acceptance and realization ng kanyang pagkakamali. There is no repentance kung hindi mo ina-accept yung pagkakamali mo. Una-una sa lahat, dapat accept mo, ay mali ako. Then you have to realize na talagang mali ka. And then ang ginawa po ng bata, sabi niya, Lord, Father, I'm no longer worthy to be called your son. Kahit gawin mo na akong servant, he is willing to accept the consequence of his mistakes, of his wrong decisions. So, when we say repentance, mga kapatid, dapat po, handa po tayong tanggapin yung consequences. Nasa Lord na yon kung ibibigay niya yung consequence o hindi. Pero pagpapakita ng tunay na pagsisisi, ay handa mong suklian, ayusin yung maling ating pong mga ginawa. Ang pinakamasarap po dito sa ating pong Panginoon, katulad po nung ama, nung batang ito. Ano pong ginawa ng ama sa batang ito? Sa Luke 15:20, 22 to 23. And he arose and came to his father, but while he was still long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. Yung anak niya na suwail, yung anak niya na makasarili, nung nakita niya malayo pa lamang, tinakbo niya. Niyakap at hinalikan. Muling tinanggap. Ano pang ginawa? Sinabi niya sa mga servants, quickly, get the best robe, put it on him, put a ring on his hand, put his shoes on his feet, bring the fattened calf and kill it, let us eat and celebrate. Ganun po yung pagmamahal ng Lord sa atin po lahat. Bagamat, there are times sa buhay natin, suwail po tayo, stubborn ang ating pong ugali. But when we come to God, He is very much willing to welcome us and celebrate, no? Dahil po sa ating pong pagbabalik. Ganun po tayo kamahal ng Lord. Amen po ba? Sige po, palapakan natin ng Lord. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your forgiveness. Hallelujah. At the same time, binigyan po tayo ng Lord ng assurance. 1 John 1:9. Alam po natin lahat. Let us read, but if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. And at the same time, Hebrews 8 verse 12, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. As if hindi ka nagkasala. Kakalimutan ng Lord ang pagkakasala mo. All you have to do is to repent, come to the Lord. Ano po, lumapit po tayo sa ating pong Panginoon at ating pong mararanasan ang pag-ibig at pagsama ng Lord through the Holy Spirit. Balikan po natin yung Acts 2 verse 38. Ang sabi po doon, repent and be baptized. So, ba't kailangan ng baptism? This will lead us to number 3. Express your faith
publicly. So baptism po mga kapatid, it is a public declaration that you are a follower of our Lord Jesus Christ. That's baptism. Hindi po pwedeng nakatago po yung ating pong pananampalataya. Hindi po pwedeng hindi alam ng sambahayan mo, ng kaklase mo, o ng community mo na ikaw ay Kristiyano. Dapat po you have to express your faith publicly. Sabihin po natin. Why? Why do we need to tell to others that we are a Christian? Upang magkaroon po tayo ng influence for them toward Jesus. Para we will be able to bring them to the Lord. No? So, may naalala ako, mayroon kaming KKB dati. Sabi nung kaklase niya, kasi nalaman nung kaklase niya na nagsisimba dito sa JLGA yung classmate niya. Sabi niya, ay, Kristiyano ka pala, hindi halata. So dapat po hindi ganoon, ano po? Dapat ipaalam natin na tayo ay Kristiyano. Amen? Hallelujah. At hayaan natin na yung statement na, ay, hindi halata, ay mangyayari po is, kaya pala mabait siya, kaya pala matalino siya, kasi Kristiyano siya. Let us see, baptism. Tingnan nga po natin ano pong baptism po. Baptism means you are telling publicly that you have turned from the old life of sin to a new life in Jesus Christ. You are publicly identifying yourself with the death, burial, and resurrection of Christ. That's baptism. No? It is a public proclamation ng pagbabago po ng ating pong mga buhay. In Romans chapter 6 verse 3 to 4, ito po yung isa sa mga basis po natin pagdating sa baptism. Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. So, ang baptism is like we being died with Christ. So, meron po isang magandang illustration. In a simple illustration, ito po. Sino na po dito yung nakapag-water baptize? Amen. Praise God. So, we already have experience na po kung paano po yung ma-water baptize. So, it goes like this. As you stand in the water waiting to be baptized, nung tayo po yung nakatayo, na bago po tayo ilulubog sa tubig, it's like symbolizing Jesus Christ who died on the cross. And then, as you lowered into the water, you symbolize Jesus buried in the tomb. As you were raised from the water, you symbolize Jesus rising from the dead. Okay, when we say baptism, mga kapatid, it's like being died with Christ. At nung tayo po ay itinayo, you are a new creation. By faith, mga kapatid, hindi naman po yung automatic yon. Pero, kailangan po natin isa pamuhay. That true enough, by faith, tayo po ay binago ng Diyos. Tayo po ay namumuhay para po sa ating pong Panginoong Jesus. Hindi na po sa ating mga sarili. So, when we, naalala po natin, si Jesus po, nung siya po ay na-water baptized ni John, nakita po natin, di ba? Bumaba po ang Holy Spirit in the form of dove. And that's the time na nagsimula po ang kanya pong public ministry. And right now, I believe na ang bawat isa po sa atin na nag-undergone ng water baptism ay patuloy po natin pinoproclaim sa ating tahanan, sa ating community, sa ating mga klase, sa ating workplace. Ano po? We should be a good influence to them. We should be a salt and light to them. Kasi yun po yung simula. Yun po yung starting point when you were baptized. That's the starting point ng ating pong public ministry. Hindi para as a preacher, no? In many different ways, no? Iba-iba po ang pagbibigay ng Diyos ng talents and abilities sa ating lahat. Gamitin po natin yan for the glory of God. Hallelujah. Last po, pang-apat. Enjoy the fellowship with your brethren. We need to get involved to our fellowship
to keep the fire, the passion for the Lord. Alam niyo po, kung mapapansin po natin, kung meron pong member of the church na hindi po sumasama sa mga fellowship po natin, ay unti-unti pong lumalayo sa atin po. Kaya this is very important sa po sa atin, especially po sa mga leaders. We have to make a way, we have to challenge ourselves na we get involved, all the members of the church. Kasi po, napakahalaga po ng fellowship. Because in fellowship, every member of the church, fellowship is very important to every member of the church because it is in the fellowship that every member will experience to grow, to learn, and gain strength. Nasa fellowship po yan. Even po sila Peter, no? Yung mga disciples po, ito po yung sikreto po nila. Kung bakit po sila ay patuloy naging matatag at nagawa po nila yung mission po nila na binigay po ng ating pong Panginoong Jesus, it's because of fellowship. Kaya nga sinabi ni Peter doon sa Hebrews 10:25, let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. So, isang paalala po sa atin. We have to exert some effort, we have to exert some yung ating pong oras para mapaglaanan po natin ang fellowship. Kung nais po natin na lubos na lumago sa ating pong spiritual na buhay, at the same time, maranasan po natin yung freedom from the Lord, dapat po give time to fellowship. So, sa YAN, ito actually naikwento ko na rin sa CMT meeting sa Kaliray before. Ang YAN po ay dati walang fellowship. Tapos nagkaroon ng fellowship. Marami sa umpisa. Halos hindi na makapasok sa room messenger. Pero eventually po, kumukonti ng kumukonti. Hanggang 3 na lang kami nila Mel, si Gerald at ako. And there are also times kaming 2 na lang ni Gerald ang natitira. Subalit, mabuti ang Lord sapagkat kung hindi ka susuko mga kapatid, especially sa mga life group leaders, you have to pray at tuloy-tuloy lang mga kapatid. Ngayon po, praise God kasi nagiging stable na rin naman po ang fellowship ng YAN every Friday. And some members, sabi nila, hindi kumpleto ang isang linggo na hindi sila nakaka-attend sa YAN gathering. Wow, praise the Lord, hallelujah. Sapagkat tunay pong napakalaga ang fellowship. Kaya po tayo nagiging buo, no? Kasi sabi po ng ating pong Panginoon, if there is unity, nandoon po siya. At the same time, if we set a time and place to have a fellowship, to have a gathering, ang unang-una pong nag-e-expect dyan, ang ating pong Panginoong Jesus. Siya po yung unang-unang nandoon. So, when we have fellowship, mga kapatid, it's not only because of the guest speaker, of brothers and sisters, no, but because the Lord is there. Because He said in Matthew 18:20, for where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. So si Jesus po yung ating pinaka-special na panauhin in terms of fellowship. Hallelujah! At sa oras po ito, sa ating pong conclusion, in summary po, are you truly free? Yes, we are free if we are filled with the Holy Spirit. Repent and be baptized. Express your faith publicly, and you are able to enjoy the fellowship with your brethren. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo na mga kapatid. Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman.
gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, tadhanan mo lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita. Ikaw lamang, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, banal na Espiritu, kailangan ka namin sa aming pong mga buhay. Sapagkat hindi po dahil po sa inyo, ang bawat sa amin, O Diyos, ay magiging isang talunan. We need you, Holy Spirit, in our lives to guide us, to lead us, O Lord. At hayaan mo, Panginoon, na lubusan mo, O Diyos, na palayain ang bawat isa, O God. And I just want to pray, Father, ang sino man, O Diyos, sa oras na ito, mayroong any kinds of addictions in the name of Jesus. Lord, O Holy Spirit, move upon that person, Father. At hayaan mo, Panginoon, igawad mo sa kanya ang lubos na pagkalaya, Panginoon. Alisin mo, Lord, ang appetite po niya, Panginoon, sa kasalanan, O Diyos. Alisin mo, Panginoon, ang enjoyment po namin, O Diyos, sa kasalanan. At hayaan mo, God, we will seek your will. At hayaan mo, Panginoon, that we will enjoy your fellowship with us. Lord, we also break, O God, any kinds of curses, Father God. Ano mga curses of poverty, Panginoon. Any kinds of sickness and diseases, Father God, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na palayain mong bawat sa amin, O Diyos, sa lahat ng tanikalat, gawa, tangka ng kaaway sa aming pong mga buhay. Panginoon, ikaw po ang maghari sa aming pong mga buhay, O God. At hayaan mo, O Diyos, na patuloy kaming mabuhay ayon sa iyong kalooban, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran. At salamat, Lord, sa banal na Espiritu na kasakasama po namin sa araw-araw. Muli, O God, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tunay na pinalaya ng ating pong Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Let us give the best clap of praise to God. Praise God. Turn my morning, Lord. You turn my morning into dancing. Remove all my sackcloth, clothe me with joy, 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 joy. Let my heart make sing, so you are not be silent. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. You turn my morning into dancing. Remove all my sackcloth, clothe me with joy, 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 joy. Let my heart make sing, so you are not be silent. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. For you have set me free, brought me new liberty, and I will never be the same again. I live in victory.
Jesus died for me. I want my life to testify. I want my life to magnify. I want my life to glorify your name. You turn my morning into dancing. Remove all my sackcloth, clothe me in joy, 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 joy. Let my heart make sing. To you I'll not be silent. Oh Lord, my God, I will give thanks. Oh Lord, my God, I will give thanks. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Praise God. Praise the Lord. Tayo po ay dadako na sa offering time. Hallelujah. Samahan niyo po akong basahin natin ang Joshua 36 verse 11 to 12. Ang sabi po rito, kung sila ay makinig at sa Diyos ay sumunod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y idudulot. Verse 12, kapag sila'y di nakinig at hindi rin tumalima, buhay nila ay kukunin. Kikitlin ang hininga. So, glory to God. So, napakabuti ng ating pong Panginoon, no? Na kung saan inahayag niya sa kanyang salita na kapag tayo po ay sumunod sa nais ng Diyos sa ating pong mga buhay, kapag tayo po ay nakinig sa kanyang mga kautusan, ay tayo po'y kanyang pagpapalain. Isa na po ang way ng paglilingkod sa Panginoon. At ang paglilingkod sa Panginoon ay base po sa ating pong ginagawa para sa Panginoon. At isa na po ang pagbibigay o paghahandog natin po sa kanyang ubasan. So kung tayo po ay hindi po tayo ay nakikinig sa Panginoon at hindi po tayo sumusunod sa kanyang kautusan, ang maidudulot po nito ay ang kamatayan o ang pagkapahamak po natin. So kung gusto po natin na ang ating mga buhay ay maging mapayapa at masagana, tayo po ay lubusan na isuko natin ang ating buhay at sumunod sa kanyang kagustuhan. So tayo po ay sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. We bless your holy name, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa mga bagay at pagkakataon na binigay mo sa amin pong mga buhay. Tunay nga, Lord, napakabuti mo dahil sa kabila ng kami ay nakakaranas ng pandemic, Panginoon, ng COVID-19, hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami hinahayaan, Panginoon, at tunay nga, Lord, pinaparanas mo ang pagpapala mo sa amin pong mga buhay. Kaya't minsan pa, Lord, dalangin po namin ang paghahandog po namin ito, Panginoon. Hipuin mo ang isip at puso ng bawat isa na magkaroon ng puso na handang magbigay, Panginoon, sa iyong gawain dito sa lupa. At hayaan mong pakabalutan mo at proteksyonan ang aming maihahandog, Panginoon, ng inyo pong banal na dugo at magamit lamang ito, O Diyos, sa ikalalawak ng iyong gawain dito sa lupa. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupurit, pinasasalamatan ka po namin, O God. Sa iyo lamang po ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Let us remain faithful to the Lord hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Nalalapit na. Anuman ang daang mangyari sa mundong ito, let us remain faithful to the Lord. Ano ang gusto ng Panginoon na gawin natin? We have to obey God's word. Yung ating buhay na nakikita ng Diyos, yun po ang importante, hindi lamang yung nakikita ng tao, kundi yung nakikita ng Diyos sa ating mga buhay. Yun po ang hidden life with God. We are not here on earth
to be irrelevant. Hindi tayo nandito sa mundo para walang saysay. Wala lang, nandiyan ka lang. Hindi po. We are here to be the salt and light of the earth. Tayo'y tandaan natin, nakatayo tayo sa matibay na pundasyon, ang ating Panginoong Yesus. Walang po pwedeng magpatumba sa atin kung hindi ka papatumba. Ilan lamang po ang mga iyan sa mga turo at paalaala sa atin ng ating ina sa Jesus is Lord Church Worldwide na si Sister Dory Villanueva. At bilang paggunita sa kanyang kapanganakan noong June 26, sama-sama po nating isa-isahin ang mga bunga ng 74 na taon niya dito sa mundo. Because Sister Dory was born, the Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated was also born. Now we have a school that produces competent and Christ-like graduates. Because Sister Dory was born, the I Care Compassion Ministries Incorporated was also born. Now we as a church are equipped in fulfilling our role as salt and light of the world. And because Sister Dory was born, the Jesus is Lord Church Worldwide was also born. Now we, GIL people, are here. Tayo pong lahat ay nakaranas ng pagliligtas ng ating Panginoon dahil may isang Sister Dory na matapat na naglingkod sa ating buhay na Diyos. Yes, we can say that now that she is no longer with us, GILCF will never be the same. I Care Compassion Ministries will never be the same. And GIL Church Worldwide will never be the same. Totoo po, dahil lagi nang may puwang sa GILCF, sa I Care, sa GIL. The void that she left will never be replaced. But that void will never be empty. Because even though our dear Sister Dory or Ate Dory is no longer with us, the seeds she planted will continue to bear fruit. All Jillians, past, present, and future, carry Sister Dory's legacy of an education that goes beyond learning. Edukasyon na naglalayong hubugin ang mga bata upang harapin ang buhay ng kasama si Kristo at para kay Kristo. All I Care beneficiaries, past, present, and future, carry Sister Dory's legacy of love. Pagmamahal na handang tumulong, handang magbigay, at handang magsakripisyo para sa kapwa. And all JIL people, wherever we may be in the different provinces and of the country or in the different continents of the world, carry Sister Dory's legacy of faithfulness to the Almighty God. Katapatan sa Diyos kahit sa panahon ng sakit at pagsubok, at katapatan sa Diyos hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng buhay. My brothers and sisters, on behalf of the JIL Church Worldwide Staff Leadership and Pastoral Body, allow me to say this. Tama pong may puwang na iniwan si Sister Dory sa ating mga buhay. Pero ang puwang na iyon ay may tanim. Pagyamanin po natin iyon. Let us continue the legacy of Sister Dory. Let us carry on the task that she started. ang taon, pero tayo po ay kinikilala natin ang kanyang mga naiambag na ginawa para sa Panginoon. Una, siya ho ang founder ng JIL Church Christian School. Ilang pamangking ko po ho, 4 na pamangking ko ay graduate po diyan. Naging bahagi of course, ang chairman, ang president ng I Care Ministry. Ang JIL po sa pangunguna ni Brother Eddie, katuwang ang Sister Dory, ay hindi lamang ho nalilimitahan sa 4 na sulok ng iglesia, kung hindi umaabot po sa mga taong nangangailangan. Kaya meron po tayong I Care Compassion Ministry, sapagkat ipinapakita po natin ang malasakit, hindi lamang sa loob ng iglesia, maging sa lahat ng mga nangangailangan. And of course,
ang dati pong Vice President ng JL Church Worldwide. Kaya po, siguro bilang lang pagtanaw sa lahat ng kanyang naiambag at dahil siya po ay nag-celebrate ng kanyang birthday, tayo naman po siguro ang ating respond para po sa kanyang naiambag o walang iba kundi ang pananalangin para po sa kanyang pamilya. No po, siguro samahan niyo po ako, magsama-sama tayong ipanalangin ang buong Villanueva family, Brother Eddie and the rest of his children, ang lahat ng kanyang kamag-anak, sapagkat ito lamang ang po pwede nating maipakitang respond sa lahat ng kanya po naging contribution sa ministry po at gawain para sa kaluwalhatian ng atin pong Panginoon. Join me in the simple prayer for the family of Villanueva. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, labis po kaming pinagpala sa lahat, sapagkat biniyayaan mo kami, bahagi ng aming buhay, ang buhay ni Sister Dory Villanueva, na alam po namin na kanyang buhay, o Diyos, ay nag-contribute somehow, pumipo ng buhay at puso ng napakaraming tao, Panginoon, sa larangan, Panginoon, ng sa larangan ng paglilingkod para sa iyong ministeryo, sa JIL, even Lord, sa mga taong nangangailangan, ang puso niya po, Panginoon, ay laging para sa makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Of course, one of our great intercessor. Maraming salamat, kaya naman dahil po rito, ang aming pong pagkakaisang panalangin sa lahat ng JIL Golden Acres family. Itinataas po namin ang kanyang buong pamilyang naiwan sa pangunguna ng aming spiritual director, Bishop, Congressman Bishop Brother Eddie Villanueva, ang lahat ng kanyang anak, si Mayor John, kasama ang kanyang pamilya na nasa Amerika, Senator Joel Villanueva and his family, Pastora Jovi Villanueva, Binalia and family, of course, the family of late Mayor Johnny, Congressman Sherwin Tugna. Kami pong Diyos lahat ay nagkakaisa na patuloy niyo pong abutin ang buong Villanueva family, Panginoon. At kalingain po sila, Panginoon, bigyan ng kalakasan, Lord, lalong maging productive ang kanilang buhay upang mas marami pang tao ang mailapit sa paanan mo. Bigyan mo ng kalakasang espiritual, physical, mental, emotional ang aming minamahal na Brother Eddie, Panginoon, upang maipagpatuloy niya pa ang inyong pagkakatawag sa kanyang buhay kasama ang kanyang buong pamilya at sambahayan. Maraming pong salamat. Ngayon pa lamang, minsan pa, buksan niyo po ang durungawan ng kalangitan at igawad sa kanilang buong pamilya ang kalakasan, ang pagpapala, ang buhay, Panginoon, at kagalakang lumalakad at ginagawa ang inyo pong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan nga na po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Of course, bago tayo siguro matapos sa ating pong panambahan, we'd like to welcome our first time guest today. Kaya ba nating i-flash? Siguro, no? Alam nyo ho, I was blessed sa katuruan ni Brother Nordan. Salamat, Nords, sa katuruan. Malaman ang kanya po at totoo naman po yun. Alam ko, lahat tayo ay pinununan ng banal na spirito. No, pagtitibayin natin ang ating fellowship bawat Sunday. Kaya dahil po riyan, good news pa ating lahat. Tayo po, starting next Sunday, July, ay magkakaroon na po tayo ng double service to give way. Praise God. Para mabigyan daan yung iba po natin mga nais dumalo. Dahil sa kasalukuyan, napaka-limited po ng slot ng ating service. Pero dahil po, kailangan talaga nating magkita-kita no? Dahil ito po yung one way para makapagpalakasan po tayo. Kaya simula po next Sunday, July 4, mark it on your calendar, ang ating first service po ay 7:30 to 9:30. Magkakaroon po tayo ng disinfection ng between 9:30 to 10. At ang ating second service po ay ganap na alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Excited po ba kayo? Siyempre naman, excited always. Praise God. Dahil po riyan, tayo po ay magkakaroon, kaya ba i-flash natin? No, siguro i-welcome mo natin ang ating mga first time guests. Sabi ko po sa inyo, talagang ang Diyos ay
ang atin pong duty, responsibilidad sa pagkakatawag po sa atin ng Panginoon ay magdala ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. At dahil po riyan, we have our first time guest for this morning. May we request everyone, yung pong mga babasahin namin pangalan, tayo lamang po kayo, kaway-kaway. Huwag niyo na ho alisin yung inyong mga mask. Kaway-kaway lang po kayo. Pwede pa nating anyayahang tumayo. Si Sir Ernie Estiablo, Mila Concepcion, Lizzie Liera, Bad Samson, Edward Caballes, and Codel Pataguan. Sige po, tayo po kayo. Tayo lang po kayo. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Praise God. You may all be seated, please. Salamat po. You may all be seated, please. Salamat po sa inyo pong pagpunta at upang makasama po namin kayo sa panambahan at ang aming pong pagnanasa at panalangin ay hindi lamang po ito ang inyong kauna-unahan at huling pagpunta. Instead, kayo po praying na kayo po ay makasama po namin, maka-fellowship po namin upang sa ganun lalo pong lumago ang ating palataya at lalong pagtibayin ng Panginoon ng ating pong ugnayan po sa Kanya. Amen. Praise God. Palakpakan natin muli ang Panginoon sa buhay ng ating mga first time guests. Siguro, we'll proceed to closing prayer, then after which we will have a 10 to 15 minutes na networking. No, you can pray for one another. Sige po. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo sa aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami lagi nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa katuruan na aming napakinggan sa umagang ito. Lord, tunay nga, Panginoon, na pinalayan na po kami, Panginoon, sa kahirapan, sa sakit at karamdaman sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa banal mong Espiritu na duwa po sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa amin, O God. Lord, tunay nga, O Diyos, wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensahero mo, Panginoon. At Lord, ganun din po ang kanyang mga pamilya, Panginoon. Lord, ikaw ang manguna sa kanilang mabuhay. Ikaw, Panginoon, ang magbibigay ng kalakasan na nagmumula sa iyo, God. Kaya Lord, thank you sa buhay ng aming kapatid na si Nordan, Panginoon, tumpong, God. Lord, thank you sa kanyang buhay. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa kanya sa lahat ng kanyang tinatangkilik, Panginoong Jesus. Lord, samahan mo sa araw-araw na kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang paghahanap buhay, O Lord. Thank you sa kanyang buhay, Lord. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sa aming mga kapatid, na ikaw ang aming inuna, Panginoon, Lord, pagpalain niyo po, Panginoon. At Lord, sa aming pag-uwi, O God, Lord, ikaw ang magsama. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya sa oras na ito, Lord, i-bless mo, Panginoon, ang aming mga kapatid sa lahat na nakatunghay, Panginoon, sa FB Live, Panginoon. Ano man ang desire ng aming mga kapatid, Panginoong Jesus, Lord, katagpuin mo ito. Kaya Lord, maraming salamat sa lahat ng aming mga kapatid na narito, God. Kaya Lord, may the love of the Father, the sweet of the Holy Spirit be with us, the Son of your
Salamat, Panginoon, sa iyong papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And everybody agree and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ. Jesus